Dito po sa video na 'to ay ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kabilis kukunin yung ating mga kailangan na mga battery at saka panel kapagka may na-receive tayong inquiry. Kagaya nito, meron tayong electric bill at nandito na yung presyo ng kanyang electric bill at saka yung actual consumption. Ganito lang po ang ginagawa ko diyan gamit yung ating Excel sheet. Dito po ay atin pong i-actual dito yung kanyang based doon sa kanyang actual consumption at saka yung kanyang monthly bill. Ganito lang po, punta lang ako doon sa ating actual bill. Ito na yung actual bill. Ayan po. Ang ginagawa ko dyan is ganito. Yung actual bill niya is lalagay ko dyan. 816 kilowatts. 816. Tapos yung monthly bill niya, to 10,303.76. 10,303.76 pesos. Tapos, yun na. Nakuha na natin yung completong details. Yung sa monthly bill at saka yung kanyang actual consumption. Kaya ito na. Lumabas na dito yung average consumption niya a day. At saka yung average power load per hour. At nandito na rin yung kanyang rated cost per kilowatts hour. Ngayon, ang gagawin ko dyan, kukunin ko yung average power load, no? Ito yung per hour. Yung load niya is 1,700 watts. Pupunta lang ako dun sa ating average load power watts, 1,700 watts. Tapos, compute ko lang yan sa 16. Tapos, lalagay ako dito ng battery kung anong gusto kong gamitin. 250 Ah na lang. Pwede naman dyan kung gusto nyo. Lalabas kasi dito yung pinaka-total yan. Kung gusto nyo ng 400 o 300, pwede rin. So, ngayon, 250 ayan, 13 pieces na battery. Pag nakuha ko na yung battery, punta naman ako dun sa git panel quantity. Tapos, dito sa ating git panel quantity, ilalagay ko yung 816 na kanyang monthly energy consumption, 816 kilowatts hour. Tapos, yung fixan sa inyong area, 6 hours, or pwede dyan, 5 hours. Kaya pong bahala, ano. Pero ang ginagawa ko dito is variable. Tapos, 30 days. Tapos, ang gagamitin kong panel dyan is, let's say, 600 watts. Lalabas dito kung ilang piraso. Ayun lang. Ganun lang po. Siyam na pirasong panel. Tapos 13 na batteries. Ito. Na kung gagamit ako ng 250 or ng yun. Balikan natin. 250. Tama. 250. Kung gusto nyo naman ng 300, madali lang. Yan. 10 pieces na siya. Balik natin sa 250. Tapos, meron pa ako dito yung sa battery, no? Yung ating connection ng battery kasi marami. 13 pieces. So, mag-groups tayo dyan. Kung gusto niyo naman na nakuha yung kagaya nito, 16 volts. Kung series kayo ng 24 volts ang gusto nyo, series kayo ng dalawang 12 volts. 12 volts. Ayan na, 24 volts yung lumabas. Kung gusto niyo naman 48 volts, series kayo ng apat na battery. Tapos mag-group tayo dyan. Lagay ko muna yung EH dito. 250. Mag-groups tayo kung ilang groups yung gagawin natin. Sa isang groups, meron tayong apat na battery. Ang sabi dito, 13 pieces ang battery niya. Kulang, apat. Groups pa tayo ng dalawa. So, 8. Isa pa. Gawin ko ng 3. Ayan, solve. Pwede na yung 12 pieces na battery. Ayan po, 12 pieces. Kung may budget pa, yung customer, ganyan yung apat na groups. Ayan na, 16 pieces na battery. Tapos dito, pwede pa ako maglagay dyan yung, diba, 24 hours yung off-grid yung gamit ng customer. Ayan yung battery niya. 19 pieces. Kung wala masyadong budget, sundan yung battery rolls. 8 hours. Ayan, 6 na battery. Tapos sa panel naman, meron ditong grouping sa panel. Ganun lang kadali yung ginagawa ng computation dito. Ang mahirap lang yung kuha ng mga equipment kasi talagang iisa-isa natin yan. So, sa panel group naman, ito, meron ditong tayong solar panel series parallel groupings. Ito, ginagamit ko to kapag halimbawa, marami tayong panel. Let's say, meron akong, ito, sundan natin 9 pieces. No? Gawin na natin yung 500 watts yan. Meron akong 11 pieces na panel. So, 11 pieces pala na panel. No? Pag 500 watts. Tapos, let's say, meron akong ampere na 13. Tapos, yung VOC niya is 53 volts. Tapos, rated watts niya is 500, no? 500. Tapos, mag-group tayo ng isang panel dyan. So, ayan. Tumaas yung kanyang volts. Naging 583. Pero ang ating inverter usually, ang pinaka-maximum is 400 volts or yes, 400 volts, no? Or 500, I think, yes. Pero, ang gagawin natin dyan para mahabol natin yung specs ng ating inverter. Ito, yung specs na dapat ay makakuha tayo ng 400 volts or 500. Let's say 500 na lang. Magbabawas tayo dito ng quantity ng panel. Gagawin natin yung 10 na lang. Sobra pa rin. Sobra ng 30 volts. Gawin ko na lang siyang 9. Ayan, pasok na yung ating panel na volts.
based dun sa inverter specs natin. Kung habulin natin yung 11 pieces sa panel, madali lang. Mag-group tayo dito ng dalawa. Sobra. Bawas tayo dito ng isa. Gawin na natin 8. 16 pieces. Gawin natin 7. 14. Lapit na. Gawin natin 6. Ayan, 12. So, malapit na. 11 pieces yan po. Ano? So, 6 na panel na naka-group ng 2. Nakakuha siya ng panel na 12 pieces. Okay na po yan. Kung gusto nyo pang bawasan, pwede naman. Gawin yung 5 panel na naka-series. Importante dito yung kanyang volts, no? Pasok doon sa inverter specs. Yan, lang po. At syempre, kung gusto makuha yung sun window hours yan, yung generation charge a day, lagay lang ako dito 6 hours. Ayan yung kanyang generation charge a day na meron ng less factor yan na 20%. 24,000 watts. Tingnan natin doon sa ating ayun, 27,200 konti na lang diferensya. Magdagdag na lang ng panel. Magdagdag tayo ng panel. Gawin natin 6. Ayan, 12 panels at ito na, 28,800. Tingnan natin doon. Ayun, okay na siya, pantay na. Tapos sa battery naman, meron tayong 4 na series, tapos nag-group tayo ng 4, nakakuha tayo ng 48 volts at yung kanyang battery capacity. Ayan na siya. At lumabas na rin dito yung pinaka-maximum charge current, no? 250. Tapos lagyan natin ng DOD, 80%. Ayan yung kanyang wattage sa DOD, 80%, 38,400 watts. Ayan po, sobra-sobra na siya. Kung ang DOD naman ng inyong battery, yung dip of discharge, sabihin natin 70%. Ayan, 33,000. Kung gusto na naman 50%, ayan, 24,000. Kung lithium gamit nyo, 95%, ayan, 45,000. Ganun lang po. Kadali. At makikita rin natin dito yung sa ating battery life. No? Gawin ko lang muna ito 80%. 16 pieces, marami. So, gawin natin muna siyang, let's say, 3 groups lang. 12 pieces, tingnan natin. So, sa 12 pieces, ayun. At may dip of discharge tayo ng 80%. Nakakuha tayo ng total watts in series parallel na 28,800. No? Pasok na pasok dito sa ating power consumption na day. Ayan po siya, 27,200. So, pwede na pala dyan yung, yung dosing battery kahit na hindi na 13 pieces. Tapos, yung charge current niya, ayan, lumabas na 188 ampere. Tingnan natin sa battery life, kung talagang abang-abot siya ng 16 hours. Ang kanyang volts, no, 4, nag-series tayo ng 4, nakakuha tayo ng 48 volts na system. Tapos, yung kanyang ampere is 750. Punta natin yung battery life. 48 volts. Tapos, yung capacity niya is 750 Ah. Tapos, andyan na yung ating discharge factor, no? Yung dip of discharge factor, DOD. Tapos, may kasama na yung sa inverter conversion efficiency. At yung ating pinaka-overall total power ay 1,700 watts. Ayan, so 15 hours. Malapit lang, hindi nagkakalayo. Ayan po. Kung alisin natin tong inverter efficiency, siguro, 16 hours. Ayan, 17 hours pa nga. Hindi pwedeng wala ito. Lalagyan natin yan, 90%. Ay guys, so ganoon lang kadali yung ating computation. At yun nga, may nadagdag ako dito yung sa panel mounting para mas madali nating malaman kung ilang panel ba ang kasya sa ating bubungan. Let's say meron akong yung inyong bubong may sukat na yung haba niya is 700 cm. Tapos yung lapad naman is 500 cm. Ayan. Tapos yung ating panel na gagamitin 500 watts, meron na akong sukat diyan. Ito yung sukat niya, yung haba niya is 227.8 cm. Tapos yung kanyang lapad is 113.4 cm. Or 13.4. At dito na lumabas yung numbers ng panel na pwedeng magkasya sa inyong bubungan. Ayun. So, kasya lang yung ating panel, no? Kasi yung ating panel ay ilang piraso yun? Ang ating panel ay 11 pieces. So, kasya siya. So, dito pa lang alam na natin kung kasya siya or hindi. Kaya mas maganda talaga meron tayong sa panel mounting. Kung ang sukat naman halimbawa nag 500 yung kanyang haba, tapos yung lapad niya is 300. Ilang panel kaya ang pwede dyan? Check natin. Ayun, 6 na panel. Hindi na kasya yung 11, no? So, doon pa lang alam na natin na, ang kasya pala na panel sa ating bubungan kapag ganyan ang sukat ay 6 na piraso lang pala. Ayan. Tapos, ito, pwede kong i-clear all yan, lahat. Wala na, ulit-ulit yan. Tapos, doon naman sa device list natin. Ito yung ating average load watts per hour. Pag may mga nilagay-lagay pa tayo dyan, madali na i-clear. Clear all ko lang. Tapos, mawala na lahat dyan. Or pwede ko rin i-clear to sa portion lang na to. Clear all ko na lang para ubos lahat. Ayun na, ubos lahat.
Ayun, so ang next na video ko ay about naman dito sa ating monthly bill. I-explain ko po sa inyo yan. So sa ngayon ay yan lang po muna at sana ay may natutunan kayo sa ating video na to at nagustuhan nyo. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay paki-like, share, and subscribe naman at huwag kalimutan i-click yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.